Ito po yung nakakalungkot na balita. Ito po kasing si Boying Remulla na DOJ Secretary ay pumanaw na po. At tuluyan na po niyang nilisan ang Department of Justice. Bago po yan ay mamaya na po natin babalikan yan. At gusto ko po munang batiin lahat itong aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Saan man po kayo naroroon, sa abroad man po o kung saan man sulok ng daigdig kayo naroon. Akin pong binabati kayo at pinapasalamatan sa patuloy po ninyong pagtangkilik dito sa ating munting channel. Ayan po. At sana mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Mailayo kayo sa lahat ng uri ng sakit or sa anumang uri ng kamalasan, bagkos ang darating sa inyo walang katapusang swerte sa buhay. Ayan. So, yan po. So, kagaya po nung introduction ko na talaga naman pong nakakalungkot na balita ito. Dahil nga po itong si Boying Remulla, Secretary Boying Remulla ay pumanaw na po at tuluyan na nga niyang iniwan ang Department of Justice kasi nga po ay ililipat lang po ni Marcos, Bongbong Marcos, siya doon sa Ombudsman. Ayan po. Kaya ko po sinabing nakakalungkot na balita dahil talaga pong ayaw talaga, planado po lahat yan. Ayaw po talaga nilang tigilan itong si BP Sara, talagang gigipitin talaga nila. Kaya ito pong si Boying Remulla ay ililipat po ni Bongbong Marcos sa Ombudsman. Siya po ang maging sekretary doon ng Ombudsman. So, at kapag yan ang naging sekretary, delikado yan. Dahil talagang bubusisiin niya itong confidential fund na naman na walang kamatayang confidential na BP Sara. Yan po ang totoo dyan. Kaya delikado po ito. At bagamat pumanaw na siya sa DOJ, ay talagang mas makamandag ngayon ang gagawin nito sa Ombudsman dahil sisiguraduhin ko ito talaga ang target itong si BP Sara. Ayan, at anyway, well, anong magagawa natin? Sila ang nasa posisyon. Sila ang makapangyarihan. At sabi ko nga po rito, kahit wala kang kaso, gagawan ka ng kaso. At kung yan lang pong 125 million na issue sa confidential fund ditong si BP Sara, ayan po mismong si Boying Remulla ay kalahating bilyon po ang kanyang confidential fund kumpara sa 125 ni BP Sara. Sila pong dalawang magkapatid, si John Vic Remulla sa SILG, DILG, Secretary si John Vic Remulla. Ganon din po, kalahating bilyon po ang confidential fund niyan. Kaya nga po ito, ngayon, hindi po sila nagtagumpay doon sa mga talagang mga gusto lang pabagsakin si BP Sara. Ayan, ililipat lang itong si Boying Remulla dyan sa Ombudsman. Kaya po talagang yun ang sinasabi ko kanina sa introduction ko na malungkot pong balita ito na nilisanan niya yung DOJ at inilipat lang po siya ni Bongbong Marcos dyan sa Ombudsman. Ayan po ang mga nasagap nating mga balita ngayon. At anyway, mamaya po babalikan ulit natin yan kung meron pa tayong maiisip. Pero punta po muna tayo dito sa mga dito sa mga nagpapanggap na Maka-Duterte or nagpapanggap na DDS na kung saan naman ay ginagamit lang po nila ang pangalang Duterte sa kanilang sariling interes. At kagaya nga po yung mga agent, mga double agent na yan,
At ito pong di ba, kinasuhan na nga si itong mga double agent na ito ni Risa Hontiveros ng patong-patong na kaso. Ay ewan ko sa kasamaang ewan ko kung ano na nangyari kasi kumatos daw, hindi ko na alam kung anong wala pang binibigay sa akin na feedback. At dahil dyan sa mga kasong ano yan ay hinain nila ni Risa Hontiveros, ayun, nagkukumahog na po itong mga scammer na ito. Itong mga double agent na ito na patuloy na gumagamit sa pangalan ni President Duterte. Imagine nyo, nakakapangulikta sila, nakakapang-scam sila sa pangalan ni President Duterte. Ang kakapal talaga ng mukha din ito. At tingnan nyo lang itong ulikba na ito, ha? Itong ulikba. Itong si Joey na ito. Tingnan nyo yung YouTube channel niya. Doon sa video niya. May gumagapang doon na PayPal number, PayPal. Yung parang walang pong pagkaiba yan sa GCash. Diba? PayPal po, gumagapang doon dito sa screen niya sa baba. Ang ibig pong sabihin yan, humihingi po ng, para padalhan nyo siya ng pira, padalhan nyo siya ng PayPal. See? Lahat naman po yan eh. Maging noon, ewan ko lang ngayon kung ginagamit pa ni Banat Bay yung GCash niya. Dati yan, ginagamit din ni Banat Bay yung GCash niya. Nakalagay yan, gumagapang yan sa screen nila. GCash. Para bakit? Bakit ako magbibigay sa inyo? Para anong dahilan? Magbibigay ako, matutuwa ako sa inyo dahil sa pagiging double agent nyo, ganon. Tingnan nyo yung vlog ni Joey na ulik ba? Nandiyan gumagapang na PayPal tapos number, cellphone number, PayPal number. So, nagkamali ba ako? Or mali ba yung sinasabi ko mga patay gutom itong mga ito? Ang kakapal na mapagmumukha, mang-scam na nga. Maglalagay ka pa dyan ng PayPal para magpadala sa iyo ng PayPal? Ganon. Para ano? Sino ka para padalhan ka? Para padalhan ka ng mga tao. Mga kababayan, wag na po kayo magpa-auto. At kayo po ang talo dito. Kahit po sintabos yan, sinasabi ko po yan sa inyo, kahit pa sintabos yan, wag na wag po kayo magpapadala din sa mga ito. Diyan sa mga yan, kay Trixie, mayroon din po yung gumagapang na GCash number. Abogada yan, ha? Lahat naman po yan, may mga GCash number. Kagaya ito si Joey, na kung na ito, ulik ba na ito, ay gumagapang po dyan yung PayPal. So, ang kapal ang mukha ninyo. Manigas kayo. Ha? Oh. Para malaman nyo po, ha? Uulitin ko lang po. Taga-Canada po yan yung nagpadala po yan ng para pang t-shirt. Yung Salamat PRRD. Para pambili ng t-shirt, yung Salamat PRRD. Diyan po kay Joey pinadala 5,000. And then yung taga-Canada, OFW natin sa Canada, hanggang sa bumalik na lang sa Canada, walang nangyari doon sa t-shirt na pinadala niya na para bumili doon sa halagang 5,000. Tapos yun, nag-deactivate siya ng isang Facebook account niya at nag-open siya ng another Facebook account. At ngayon, nire-reach out nung taga-Canada, hindi na ma-reach out yan. Anong kanon? Ano ang halimbawa nun? Aba ay patay gutom nga. Oh. Di ba? 1, 2, 3, Yay! Di ba? Patay gutom.
Pansinin nyo. Ha? Yan yun. Para ano? Bakit? Anong dahilan na para magpadala sa inyo yung tao ng kwan, ng GCash or PayPal? Ha? Magbabayad yung tao dahil sa mga kaalputan ninyo? Mumurahin mo pa si Maharlika? Si Maharlika, noong maraming tinulungan dito, mismong yung tinutulungan niya ang nakalagay dyan sa sa screen niya, sa YouTube niya, number ng tinutulungan niya. Hindi niya number, hindi niya GCash, hindi niya PayPal, kundi GCash noong kanyang tinutulungan. Yan ang hindi ninyo alam dito kay Maharlika. Ito nga tinulungan niya eh. Ayoko na banggitin dito dahil baka katanda-tanda na ito eh. Walang utang na loob din to eh. Hindi ko naririnig na binabanggit man na niya si Maharlika. Pero tinulungan niya all the way. Napakalaking koleksyon yan. Dalawa yan. Dalawang tao yan. Napakalaki. Libo-libo yung naging koleksyon doon sa mga nagpadala doon sa GCash na iplinas ni Maharlika sa kanyang YouTube channel. Never naglagay si Maharlika ng kanyang GCash number dyan sa mismong channel niya, kundi man naglagay man siya yung mismong GCash number ng kanyang tinulungan dito sa atin. See? Tapos gano'n, mumura-murahin ninyo. Doon ako nagbabase. Ang tanong niyo sa akin, kilala ko ba si Maharlika? Hindi ko po kilala. Hindi ko po kilala yan. Never ko pa pong nakilala yan or nakita in person. Ako lang po kasi nagbabase lang po dyan sa mga kwan ninyo, sa mga nakikita ko na mga palitan ninyo ng kwan. Kagaya itong kay Banat Bay nito. Tama ba? Nasasabihin mong animal siya at putang ina niya. Tama ba yun, Banat Bay? Kaya talagang ang laki ng inggit mo. Kaya inaatake ka sa kainggitan. Umatake ang kainggitan mo. Sana hindi ang kainggitan mo ang umatake sa iyo. Kundi talagang atakihin ka na nga talaga ng tuluyan. Diyan pa lang sa labi mo na kuan, lumalawit na yung labi mo, talagang hindi naman papagkatiwalaan yung mga ganyang labi. Aywan ko kung paanong kinakaya ng mga alaga mong makipag-lips to lips sa iyo. Ang kapal-kapal lang, nakalawit yung labi mo na parang labi ng kabayo. Maria. 1, 2, 3, and... Yan. Sa totoo lang nakakahiya kayo. Gaganyan-ganyan katapos yon. Sasabihin pa nitong ulikba na ito, magpaliwanag ka, Katibinag. Na wala ka naman binibigay sa amin na 150,000. Napakaulol mo. Binayad ni Katibinag doon sa abogado sana kung magsasampa kayo ng kaso. Ibinigay yun sa abogado ni Katibinag ng 150,000. Kaya napakawalang utang na loob nyo eh. Tapos kayo pa may gaana ngayon maglalagay ng Par Joseph, maglalagay kayo dyan sa screen ninyo ng GCash, PayPal. Ay mga ipal naman kayo.
Kung ako ang netizen, bakit ako magbibigay sa inyo ng pera? Dahil dyan sa mga pagmumura nyo kay Maharlika, bibigyan ko kayo ng pera, ganun ba? Napakaulol nyo naman. Pero isa lang, dito nyo na po makikita. Itong mga taong ito, lalo dyan kay Butanding niyan, nabubuhay po itong mga ito sa pang-i-scam. Nabubuhay po itong mga taong ito sa mga panluloko. Anong panluloko? Ginagamit po nila yung pangalang Duterte. At doon po sa mga nagko-comment dito na tigilan na raw dahil pare-parehas naman daw tayong mga DDS. Hindi po mga DDS yan. Nagkukunwari lang pong mga DDS yan. Kasi kung DDS po yan, hindi ganyan. Kapag kabida-bida na po yan, na akala mo ay feeling close sa mga Duterte, DDS na nagkukunwari lang po yan. Para makapang-scam. Tingnan nyo nga itong mga libro nyo. 3 libro pala yung mga pinapakalat nila. Mayroong itong secret sheet na ito. Mayroon pang ginawa na foundation na Balay Davao. Marami po ito, may mga foundation po yan sila. Maging yung NJ Kiambao na yan. Magkakasabwat po itong mga ito. Tingnan nyo, para sa akin, mahiya naman kayo para maglagay dyan sa inyong screen ng GCash ninyo or PayPal number ninyo. Mahiya kayo. Kaya kayo yung mga talagang sinasabi ko rito, mga certified kayo, mga patay gutom. Ang yayabang ninyo, wala rin naman pala kayo. Ang sinasabi ko po rito, kapag ka nagyabang kayo, kaya ninyong panindigan. Yang kayabangan ninyo, kaya nyong kahit na saan kayo dalhin, kaya nyong panindigan yan. Yan ba yung paglalagay ng GCash ninyo at saka itong mga PayPal na yan? Anong tingin sa inyo ng tao ngayon? Dahil ang yayabang ninyo, akala nyo kung sino kayo. Ayun pala, patay gutom lang din pala kayo. Hindi po nabubuhay itong mga ito kung hindi na po makapang-scam. Scam po yan. Maglagay kayo ng PayPal na yan at saka yung GCash ninyo yan. Paalala ko lang po, sa lahat po ng mga OFW na mga or hindi man OFW na mga nakapalo dito sa mga ito. Trixie, Banat Bay, MJ Kiambao, Crisit na Butanding, Joey Cross na Ulikba, Tio Moreno. Huwag nyo na pong ipalo yan. Maniwala kayo sa akin. Kung makapagsalita sila kay Hanilet, ganun-ganun na lang. Kung makapagsalita ka sila kay Kitty, ganun-ganun na lang. Sasabihin nyo pa na hindi original si Kitty. Ano yan? Chinilas ba yan? Sapatos ba yan na mayroong pike? Wala pong hindi original sa tao. Pagka pinag-usapan po natin tao, lahat po yan original. Ang pagbabasihan ninyo yung kasal, hindi po pinagbabasihan yung kasal. Lalo na kung annulled ka na-annulled na yung inyong kasal, wala na po yan. So po, kung tutuusin, pare-pareho mga kabit ni President Duterte yan. Bakit ang sasabihin yung kanyan? Anong sasabihin nyo na mga original? Ano yan? Pinorma lang ng putik yan si Kitty Duterte at sasabihin yung hindi original, ganon. Ang tatangan nyo. Pati bata pinapatulan ninyo. Pati bata sinisira ninyo para lang magkaroon kayo ng views ng mga animal kayo.
Hindi lang yan, nagkaroon na kayo ng views, nandyan pa yung paghihingi nyo ng pira sa kapwa ninyo. Maliwanag po yan na solicitation. Maliwanag po yan. Yan pong pagkukan yan pong paglalagay nila ng GCash na yan at saka yan kung anumang form ng pagpapadala ng pira, yan po ay labag sa batas. May nilalabag pong batas ito. So anyway, hindi ko na po i-discuss yan kasi hindi naman ako interesado na magsampa ng kaso dito sa mga animal ito. Tama na yung sinampa ni Hontiveros sa kanila na talaga namang tiyak makukulong ito. Na kapag ka naulian si Hontiveros sa kanyang pagkakumatos, sigurado itong krisit na ito, maglulupasay ito sa Muntinlupa. Sigurado yan. Parang gago. Ngayon, tapos tumatanggap pa sila rito kay Aimee. May tinatanggap pala kay Aimee, may tumatanggap galing kay Tambaloslos. Ganon po kasasama ito mga ito. Baka mamaya malaman-laman na natin. Tumatanggap na rin po yan kay Lisa. Hindi po malayong mangyari. Dahil ni minsan hindi po nila binanatan itong si Butod. Dahil sinasabi po nila, wala naman daw si Butod ginawa sa kanilang masama. So, ibig sabihin, nagkukan po ito, kumukuha ng atensyon ito para mapansin ni Butod. Para mapadalhan din ni Butod ng pira. Ganyan po, kapatay gutom itong mga taon to. Kung hindi nyo kailangan kung hindi kayo na humihingi ng pira o nangungulikta kayo ng pira, doon pa lang ako maniniwala na talagang prinsipyo at talagang makadidiis kayo. Pero as long na may nakikita ako mga Gcash dyan sa mga ninyo, sa mga video ninyo, may nakikita akong PayPal dyan, alam nyo, tingin ko sa inyo, mga basura kayo. Talagang pira-pira lang kayo. Sige nga, katuwaan, mag-message nga kayo sa akin, humingi nga kayo sa akin. Bibi, hindi ko kayo hihiyain. Pira lang palang gusto ninyo eh. Pero bakit kailangan nyo siraan si Hanilet, siraan nyo si Kite, pira lang palang gusto ninyo. Para mapansin kayo ni Butod at para maging magpapadala rin si Butod sa inyo, ganon. Pira-pira lang palang gusto ninyo, magsabi kayo sa akin. Hindi ako nagbibiro. Ngayon, pinagtatanggol ko ba itong si Hanilet sa si Kitty? Yes. Kung alam kong may mali. Ang tanong, kilala ko ba ito sa Hanilet at saka ito si Kitty? Hindi ko po kilala yung dalawang mag-ina na yan. Wala po, hindi ko nakita yan. Ni minsan. Kasi hindi naman po ako nagpapabida-bida para pumunta doon sa bahay ni na President Duterte. Pero may ugnayan din po kami ni President Duterte, pero hindi po ako pabida-bida. Napupunta dyan na kung ano-anong mga kukuha ninyo. Kumukuha lang kayo ng atensyon. Hindi ako ganon. Kaya hindi ko kilala ito si Kitty at saka ito si Hanilet. Hindi ko kilala yan. Maging si Maharlika, hindi ko kilala yan. Ngayon, kung pira lang ang habol ninyo, pira lang ang gusto ninyo, magsabi kayo sa akin, tigilan nyo lang ang paninira kay Hanilet at saka kay Kitty Duterte. Sige. Hindi ako nagbibiro. Kasi alam ko naman mga mukha kayong pira. Alam ko naman mga patay gutom kayo. Yung dalawang, hindi biro yung dalawang mag-alaga na matatanda na yung senior. May pira din yan. Kaya, kung ano-ano din foundation ang pinaggagawa niyan. Ngayon, ano bang foundation mo? Para saan ba yung foundation mo? Mayroon nakalaan yan. Alam nga naman, sabihin mo dyan na foundation mo yan dahil may yung nanay ko at saka biyanan ko ay kumatos na rin. Hindi ganon.
Akala nyo kasi laging ang mga kausap nyo bobo. Ay kayo itong mga numero unong mga bobo. Ay kasi kung mga matatalino kayo, iniwasan nyo sana na huwag kayong makasuhan ni Hontiveros. Dahil sinabi ko na di ba? Magkakampiyan sila ni Lisa. Kapatid niya ni kapatid ni Risa, inappoint niya ni Bongbong Marcos aywan ko kung anong yan. Basta nandiyan sa administration ni Bongbong Marcos yung kapatid ni Risa na yan. Magkakampiyan. Alam nyo naman yan na kahit walang kaso, gagawan kayo ng kaso. Kung si Kibuloy, si Pastor Kibuloy na matagal ng panahon na patay na natunaw na yung boto nung inilibing na kaso na yan, matagal ng panahon niya na-dismiss ang kaso, tingnan niya, binuhay lang nila para lang maipakulong si Pastor Kibuloy. Tingnan mo ginawa ni Risa. Nagbayad ng 1 milyon dito kay Rene na ito para lang tumayong fake na witness, para lang maipakulong si Pastor Kibuloy. Magkano ang naging budget dito kay President Duterte? $100 million ang ibinayad nila sa ICC para tanggapin ng ICC. Maliban pa yan dito sa local na mga binayaran ng mga tao. Yung Lakanilaw na yon, puta tiba-tiba yon. Ganun yan. Tapos kayo pa. Kaya yung sinasabi kong mga bubo kayo. Ngayon, ito sasabihin ko sa iyo, Crescent. Maglulupasay ka sa Muntinlupa, maniwala ka sa akin. Tigilan nyo na yung paglalagay ng mga PayPal na yung mga Gcash ninyo dyan sa inyong kuhan. Mahiya naman kayo. At baka ma-question kayo ng mga tao na para saan yan? Bakit kami magbabayad sa inyo? Baka ma-question kayong ganyan. Magbabayad kami para dyan sa pagiging butanding ni Crescent, ganon? Magbabayad kami, magpapadala kami ng pira sa inyong mga Gcash, PayPal na yan dahil sa pagiging ulik ba nitong Joey na ito, ganon ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Mga kayo. Ngayon at binulgar ni kung hindi nyo pinakialaman si Maharlika na mga inikis-ikis na ganyan doon sa dahig Hindi nyo pinakialaman si Harry Roque na nagbangag-bangag doon. Wala sana ito. Wala ito. Ang problema nga sa inyo, akala nyo kung sino kayo. Lalo itong Jasmine na puta na ito. Patutot na ito. Magkano ba ang kailangan mong pira, Jasmine? Ipatira na lang kita dito sa aso ko, bayaran kita. Kasi aso lang naman katapat mo Ang kapal ng mukha mo, Mario Joseph. Tanggalin nyo yung mga Gcash PayPal ninyo dyan kung mayroon pa kayong kahihiyan. Huwag nyo nga dinadamay sa kawalang hiyaan ninyo itong mga kababayan ninyo. In-scam nyo na nga dyan sa libro na yan ng mga salamat PRRD na yan, pati ba naman sa mga Gcash ninyo at sa mga kuha ninyo, i-scam nyo pa rin. Ulitin ko lang po. Ito pong mga ganitong klaseng tao, ito po yung mga walang kredibilidad na tao. Hanggat tumatanggap po ito ng pira, hanggat humihingi, hanggat nagkukulikta, hanggat nang i-scam po ito, wala pong credibility itong mga ganitong klaseng tao.
ang katumbas lang po niya mga yan, basuras doon sa diyan sa Tundo, yung mountain, ano yan tawag diyan, yung tambakan ng basura, mga basura kayo. Grabe na makita ko, binasa ko talaga yung yung gumagapang diyan, people number pala ang putra. Mario Joseph, hindi na kayo nahiya niyan. Anyway, balikan lang po natin itong ating topic na talaga naman pong pumanaw na po si Secretary Boying Remulla mula dyan sa DOJ, Department of Justice, pumunta na po sa Ombudsman dahil doon po siya nilipat ni Bongbong Marcos para gipitin lang po itong si BP Sara. Yan naman po yan. Kaya nakakalungkot talaga na pumanaw na itong si Boying Remulla. At yun pala, kaya pumanaw na, doon lang pala lilipat sa Ombudsman para matira nila ng husto itong si BP Sara. Hindi nila napataob doon sa mga kung ano-ano mga kabalbalan nila. Ngayon kung ano-ano naman, Ombudsman na naman. Anyway, dito po sa lahat po ng aking mga subscriber na mga naggagandahan, mga naggugwapuhan, ay pakaingat po kayo lagi. Sayang po yung inyong kagandahan, sayang yung inyong kagupuhan kung may mangyaring masama dyan sa inyo sa labas. Bagyo-bagyo po at panay-panay po ang ulan, kaya pakaingat po kayo. Maging yung anak po ninyo ay ingatan po ninyo dahil nga sinabi ko naman po yan na kung maaari huwag nyong papayagan na naliligo sila sa ulan. Ano po? Yun lamang po at sana manawari ay pagpalain na po kayo ng ating Panginoon at ibigay na po sa inyo yung swerteng walang katapusan. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.